What's up guys? Ayan, so update lamang po tayo sa repatriation dito sa United Arab Emirates para sa mga nagda-doubt, nagtatanong, legit na legit po. So kung interesado ka, panoorin mo tong video to hanggang dulo at pakinggan mo ang aking mga sinasabi. So kahapon po, anong date? March 18, ayan, nandun tayo sa Migrant Workers Dubai office para i-check yung activities ng gobyerno natin para sa repatriation, para sa mga kababayan natin na gusto nang umuwi, ayaw na magstay. So nandun tayo and ang dami nating lalaman sa mga reason ng mga kabayan doon kung bakit sila nagpa-repatriate. Pero pag-usapan natin yan sa ibang video. Again, don't forget to follow me. So sino-sino ba ang dapat or qualified magpa-repatriate? Okay, pag-usapan natin yan. Unang-una po, para ready ka or pwedeng ready ka na sa repatriation, dapat number 1, valid passport or travel document. So dapat 6 months and above required yung passport mo valid. Or kung meron kang mga problema, kailangan mo ng travel documents, dapat meron kang travel documents. Okay? Number 2, dapat ang visa mo is valid or active employment visa kung may balak ka pang bumalik. Okay, kung may balak ka pang bumalik. Kung wala na, dapat cancel na. Or kung may mga grace period kayo, yan, okay pa yun. Pwede ka pang umuwi, walang problema yon. At syempre, kung meron ka mga overstay, mga absconding, dapat inaayos mo na yan. So kung may balak ka soon na mag-uwi na mag-avail ng repatriation, ngayon pa lang dapat inaayos mo na yung papers mo. So syempre, ang next para maging ready tayo is wala kayong kaso or travel ban. So, paano yun? Dapat i-check nyo muna yung mga status nyo kasi hindi kayo pwedeng makalabas. Hindi dahil ayaw ng gobyerno ng Pilipinas, kundi UAE law yun na dapat umalis ka dito, clear ka, naayos mo yung mga papers mo, wala kang kaso. Kaya nga, kung matagal ka pang umuwi, dapat humingi ka na ng tulong sa ating ATN, sa MWO or sa consulate para ma-check kung paano ka ba matulungan para makauwi ng Pilipinas. And syempre, nandun din na para masasabi nating ready tayo is yung fit to travel. So syempre naman, hindi ka naman pwedeng payagan mag-travel kung may mga problema ka. So kailangan mo ng mga certificate sa doktor, yung mga buntis, yung mga karamdaman. So ganoon naman po dapat talaga. Hindi yun dahil kailangan lang alis, aalis na. Ayan. So, may mga nagtatanong sa akin kung tourist ka ba, tutulungan ka, kung stranded ka, or OFW. Pakinggan nyo ito na yun, guys. Guys, follow nyo guys ha. Panoorin nyo pa ang video. So, nandun nga ako sa MWO, yung mga kababayan natin, mga naging OFW na-cancel, tapos hindi nakahanap ng trabaho, OFW, or na-cancel na gustong umuwi, or active, pumunta kayo or mag-contact kayo, makipag-communicate kayo sa MWO, Migrant Workers Office. Samantala, yung mga tourist lang na stranded, investor visa, partner visa, yes po, pwede rin po kayong tulungan ng ating gobyerno, pero doon po kayo sa Philippine Consulate sa Dubai. Ganon din yun sa Abu Dhabi Philippine Embassy, or kung sa OFW is sa migrant workers. Yun po yung sistema doon. So, meron po tayong mga contact details na ilalagay sa video ito. Sa bandang dulo, check nyo po, or maya-maya konti, ilalagay ko para makontak nyo sa Dubai and Abu Dhabi. And pwede rin pong tulungan ng migrant workers, yung family nyo, anak nyo, asawa nyo, extended family, basta may proof na makauwi din ng Pilipinas. Now, nagtatanong sila, may bayad ba? Wala po kayong babayaran. Basta clear to travel, walang problema, walang kaso, walang reason na hindi ka makalabas. Siyempre, kailangan yun sa UAE government na clear ka. Then, nakausap natin ang labor attaché natin kahapon na sa mga gustong pumunta din sa ating assistance to national, magpunta doon. Kung gusto nyong i-check paano ka ba matulungan sa mga legal assistance, pwede kayong pumunta sa MWO, no need appointment po. Or pwede kayong mag-contact sa mga number na ilalagay ko dito sa WhatsApp or email, kung hindi WhatsApp, kung hindi matawagan, email, ayan, pwede kayong makipag-communicate doon. Again, pwede rin kayong pumunta doon para kung gusto nyo magpa-repatriate. So, legit po yun. And once
makapunta kayo doon, kakausapin kayo, may proseso po yung repatriation, and pag nandun na kayo, syempre, hindi ibig sabihin na okay ka na, makakaalis ka na. Unang-una, maghihintay sa next schedule ng repatriation. Pangalawa, syempre, kung nagpunta ka doon, for sure may nauna pang mga tao sa'yo doon, maghihintay ka, mas importante na sa list ka, and maghihintay ka na sa'yo na, ikaw na yung next para sa repatriation na kasali ng OUWI sa Pilipinas po. Okay? So, hindi ibig sabihin, okay ka na doon, ialis ka na. So, maghintay tayo sa next repatriation and maghintay tayo na kung meron mang nauna sa atin, mauna yung for sure. But for now pa lang, kung meron kayong mga problema sa mga papeles nyo, humingi na kayo ng tulong, asikasuhin na ninyo, para sa repatriation, wala na kayong iisipin. Para sa iba pang OFW-related content at update pa kung kailan at ano pang mga update from migrant workers or consulate para sa ating mga OFW, click follow, ayan, or subscribe kung saan mo mapanood tong video to para updated ka palagi. So, ingat po palagi. God bless.